Ayun dyan, may tricycle pala dito oh. Yan oh. Oh, may tricycle. Paano kayo pamasahe? So, ito tayo mga angel. Ito yung entrance. Hula ho mga angel! Ito naman po ang yung lingkod yung katropa at kalakwat siya, Kuya JJ. So ngayon mga angel, nasa Okotoks tayo ngayon. At para maiba naman po, hindi lang puro Calgary. Para subukan natin kumain dito sa Okotoks naman ng Italian. So ito po yung itsura mga angel. Doon pa tayo kakain, RFG Italian. So tingnan natin na kung masarap. Kasi nalakay sa website na sa internet na the best daw sa Okotok. So tignan natin mga angel. Mga angel, may tricycle pala dito oh. Yan oh. Oh, may tricycle. Paano kayo pamasahe? Are you serious right now, bro? So ito tayo mga angel. Yung entrance mga angel. So tignan natin kung mapapawaw tayo sa sarap niya. Hindi lang daw sila good. So let's see. Yan mga ka-angel oh. Steak, pork, chicken, seafood. So pwede. Kung masarap ka, tingnan natin. Adios mga ka-angel. Wala silang pwesta no? Available dahil puno. Ang available dalawa lang na upuan. Kailangan tawagan or magpa-reserve sa online. O mas maganda tawagan muna. Sinerge ko lang po kasi siya mga kanyal kasi biglaan. Kaya akala namin may pesto. So mga kanyal, maghahanap ulit tayo ng makakainan natin. So tara po, samahan nyo kami. Kaya mga kanyal, nasa ano tayo? Okotoks mga kanyal. Isang city, small city south of Calgary. Okay din po dito mga kanyal. Maganda rin po siyang retirement city kasi away from the big city Calgary. At kumbaga nandito lahat ng mga establishment din, parang Airdrie. At kumbaga smaller city, pagka ayaw nyo ng mga busy na malalaking city like sa Calgary, so pwede po dito mga kanyal. It takes only around more or less 20 minutes depende sa pupuntahan ninyo yung distance nya sa Calgary. Kompleto na po dito mga establishment, mga restaurant, may Walmart, may Costco yan. So almost similar po sa Airdrie mga angel. So maghahanap tayo ngayon ng makakainan kasi wala tayong pwesto dun sa RFG Italian kanina, puno. So sana may makuha tayo dito sa banda dito sa downtown, dito sa ano, malapit sa mga establishment. Mga angel oh, yan. May mga Importon, Bell, Taco. Yan, ito dito mga angel oh. Ayan, Walmart sa left. Yan. May KFC oh. Ayan oh. Baka may Jollibee dito. Wala pa pala mga angel kasi baka maaari magkaroon ng Jollibee dito soon. Maaari natin kasi marami tayong mga kapatiran sa High River area. Ito mga angel oh, may Dollar Tree oh. Ayun, entrance niya. Baka ito na yun mga angel. Baka maraming tao pa din. Yun na nga. May nag-aantay sa labas mga angel oh. Masarap siguro to dahil binipilaan nila oh. Ayan mga angel, yung Brown Social House. Naku, hindi tayo social mga angel. Kaya hindi tayo pwede dito. Simple lang tayo mga angel. Huwag tayo ng maparkingan. Yan tayo titingin mga angel kung pwede ang masarap tong pagkain dito. Brown Social House. Kung
So, hindi pa naman tayo social mga ka-angel. Puro mayayaman mga nandito. Tayo natin mga ka-angel, kung hindi doon sa Papa John's lang ang bagsak natin. Sakto mga ka-angel, may pesto tayo. So parang ano pala siya, parang bar din siya. May mga inuman sa loob. Pero okay lang naman po yan kasi hindi naman po oras pa ng tagayan. So okay po mga chikiting dyan. So tibukan natin kung mapapawaw tayo sarap mga ka-angel. Yan, doon sa social. Pero hindi tayo social mga ka-angel. May Burger King mga ka-angel. Yan, may Canadian Brew House din siya. Pangalan mga ka-angel, yung mga order nila. Masarap yata ito kasi maganda yung mga review. Tapos yan, ang baliktad, pwede na magtagay din dito mga ka-angel. Mga ka-angel, try nga natin mag-order sa Hollywood Burger. Baka sakaling sumikat tayo, try natin to, Hollywood Burger mga ka-angel. Natin yung order natin mga ka-angel. Sana mapapawaw tayo sa sarap dito. Paligid mga ka-angel ka-angel yung pritong manok nila tsaka yung kalamaring mga ano. Yan pinaseparate namin yung hot sauce nya. So sana panalo ito. Sasawsaw natin ngayon. Masarap pa talaga. Manghang tayo mga ka-angel. Yan. Sarap mga ka-angel. Angel yung carbonara tapos salad. Yung nacho mga angel yung speed nasimot na. Mga angel putin na version nila yung sinasa. Mga angel masarap tong adobong french fries. Parang adobong manok. Mga angel alis na tayo. Busog na busog tayo. Masarap nga dito mga angel. Wala. Sarap dito mga angel. Pwede. Kaya mga ka-angel, muntik na tayo dito ang bagsak natin sa Papa John's. So, panalo mga ka-angel. So, yan mga ka-angel, yan yung restaurant na pub. Brown Social House dito sa Okotoks. Masarap din. Parang Italian style din siya mga ka-angel. So yan mga ka-angel, at tapos na tayo. At uwi naman na tayo mga ka-angel. Yun, may McDonald's tayo. McDonald's sila mga ka-angel. Kalaban ni Jollibee. Yan ka mga ka-angel pag ma-merge na tayo dun sa Highway 2. Yan, dito makikita nyo na yung lapad ng Calgary. Yan, left to right po yan, Calgary po lahat yan. Medyo hindi siya maliwanag kasi may usok pa kasi ng wildfire. Kaya hindi siya masyadong clear. Basta po yung buong buo na yan ay Calgary po yan. So banda dito mga ka-angel, ito na yung boundary ng Foothills at saka City of Calgary. So dito na is Calgary na mga ka-angel. Dun sa Okotoks ay part siya ng Foothills. So yung welcome to Calgary na yan. So pagka po makikita nyo in person, tapos makikita nyo yung downtown ng Calgary, na yung downtown is nasa gitna lang, malayo pa. Kaya may imagine mo kung gaano talaga siya kalapad yung Calgary. Dito mga ka-angel, in the coming year siguro sa banda dito, malapit sa boundary ng Calgary na. Baka ito matatayuan ng bahay na to sa future kasi ubos na doon mga ka-angel. Punta na po dito sa south. Kaya paano yung construct nila ng mga new community. So hello mga ka-angel. So ngayon po ay habang po bibili po tayo ng manok mga ka-angel, kasi hindi naman tayo magluto kanina dahil naging busy tayo. Bibili na lang tayo ng manok, take out na lang po tayo. Bibili po tayo doon sa kalaban ng pambansang manok natin, si Jollibee. So bibili po tayo doon kay paring Papay. So habang on the way po tayo mga ka-angel, magkukwentuhan tayo at pag-uusap tayo ng isang topic na naman. So pag-usapan natin mga ka-angel ay yung mga bagong mga sistema ng immigration at
about po yan sa mga paghahanap po ng trabaho sa Canada. So nandito po tayo sa Canada mga ka-angel. Ay gusto ko lang bang makapag-share yung mga paraan, yung mga ways, yung mga diskarte sa buhay dito sa Canada, kung paano tayo mamuhay, mga ganyan. So tulad po ng sinabi ko, hindi lang puro travel lang ginagawa na natin ngayon, ay magbibigay po tayo ng payo kung ano yung kaya natin, kung ano yung experience natin, at magbigay ng mga inspirasyon sa mga kababayan natin sa sulok ng mundo. At ang sarap po ng pakiramdam mga ka-angel, yung mga nakakatulong tayo sa kapwa natin. So yun mga ka-angel, mag-usap tayo yung mga program po ng government ngayon, yung mga paraan para makapunta dito. Although marami na kayong napapanood na mga video sa YouTube, mga vlogger, na lahat po yun ay very helpful po. Yung lahat ng mga video na napapanood, very helpful po yan. At mag-search lang po tayo at tangkilikin natin mga ka-angel yung mga vlog, mga video po ng mga kababayan din natin na nandito sa Canada na nagsishare ng mga opinion, idea nila kung paano makapunta dito. Tangkilikin natin yun at pasalamat tayo sa kanila kasi andyan din sila na tumutulong sa ating lahat, nagbibigay ng mga payo, experience, ganyan. So marami po yan sa YouTube mga ka-angel, hanapin nyo lang, all over Canada, marami tayong kababayang Pilipino na gumagawa ng video para makatulong sa atin kung paano pumunta dito at paano mamuhay dito. So akin po, dadagdagan ko na lang po sa aking experience at aking opinion kung ano pa yung mga dapat nating maidagdag sa mga other videos. So lahat po yung mga video na yun is very helpful. So nasa atin na lang po kung paano natin dumiskarte o diskartehan yung buhay natin, kung paano mag-work, paano mabuhay, paano makapunta dito. So ako po ay yung Canada po kasi ng mga ka-angel, pabago-bago yung sistema, yung policy, mga ganyan, at meron silang dinadagdag. Pero lahat po naman po yan ay sa ikakabuti po ng lahat yan, at ikakabuti rin nila at paano nila mapalawig pa yung pangangailangan sa kumbaga sa labor force, lalo po ngayon at nangangailangan sila ng mga tao after the pandemic kasi siyempre kasawian pala at nakakalungkot, marami pong nasawi nung pandemic at marami pong mga talagang dahil sa company ay naapektuhan, na-close, ganyan. So marami pong naging mga jobless. So marami pong mga pangyayari after the pandemic, but very thankful pa rin sa Panginoon natin mga ka-angel dahil nakasurvive tayo lahat. At next chapter ng buhay natin ay yun ang pagtuunan natin ng pansit. Forget the past, we need to learn from the past, but we need to move on. At of course, because of God's blessing and help, we can make it mga ka-angel. So I think positive all the time. May negative, di may iwasan, but kailangan natin mangibabaw pa rin ang positive. Positive thinker tayo mga ka-angel, lumalaban tayo kahit anong klaseng problema yan. Go lang tayo, Pilipino tayo mga ka-angel, matatag. Never say die, ika nga. So yeah, going back po tayo sa aking nabanggit ay yung Canada ngayon mga ka-angel, I think it was published I think 1 or 2 months ago. I forgot. Nag-appear lang sa aking mga, kumbaga sa mga source natin kung saan tayo kumakalap ng mga bali-balita. So yung Canada mga ka-angel, kasi pagka po kasi dito Canada, kailangan ng LMIA, yung Labor Market Impact Assessment, yung parang LMO, Labor Market Opinion dati ang tawag. So pinalit, in-update nila yan, ginawa ng LMIA. Isa pang kumbaga isang requirement ng isang employer para na mag-i-apply sa government para ma-authorize siya na mag-hire ng mga foreign worker sa outside ng Canada, mga ganyan. So ang Canada mga ka-angel ay may isang it will run for 2 years at yung tinatawag nilang Canada Innovation Work po yata yung tawag. So ibig sabihin po ay may mga specific job or positions na covered po dito na pwede silang mag-hire ng mga tao na hindi na kailangan ng LMIA, yung LMIA. So ibig sabihin
yung mga foreign nationals, yung mga like Filipino for example, ay pwede silang mag-apply na for that kind of specific job. Mga high skill po ito, yung covered nitong program na ito, at pwede silang mag-check. May mga pwede nyo pong i-search yan. Pwede pong i-search yung mga kanyan, Canada Innovation Work. You can type it in the internet and then it will show you all the links na pwedeng makatulong at yung mga information. At yun po, pwede nyong basahin yan. At hindi ko siya masyadong binasa, but I got nakuha ko ang ibig niyang sabihin. So you can check that one. There are some companies na nag-post na doon, like as far as I remember, yung mga nasa memory ko, ayan yung mga Cell Carta, Clarios Mobile Health, at yung mga pharmaceutical group, Dochesnay, parang ganyan. Ano mga ka-angel, hindi ko lang ma-remember na, pero yun. At ang program na yan, kung let's say at qualified po kayo, then you will fill out the application form like that, and then so once the company review your application, the company will send you like an invitation or like an offer letter, and then pagka po nag-agree kayo, then it comes, you're going to process the your documents para makapunta po kayo dito. So atin pong dadagdagan ko po ito ng mga next na video natin mga ka-angel, at para may share sa inyo. So yun mga ka-angel, yung Canada Innovation Work na it will run until 2026, na hindi kailangan ng LMIA. Kung kayo po ay kung alam nyo sarili nyo na pasok po kayo, i-check nyo po yan. May mga list of companies po dyan. At internet lang po. Sa tulad ng sinabi ko, find time na mag-explore ng mga sa internet. Marami pong information dyan. So yun mga ka-angel, at it will, yun na, magandang program po ito, dahil kung talagang qualified po kayo at nakita ng company na okay kayo, you're good. Mabilis ang process. So dito po tayo mga ka-angel. So bibili tayo ng manok muna. Hi there, welcome to Popeye's Food Chicken. Can I get the 10 pieces chicken? Just the chicken only? Oh yeah. Can you make it 5 spicy and 5 regular? Okay, 5 spicy, 5 mild, all dark. Oh yeah, mild. Yeah, that's right. Yeah. For $25. Anything else? That's everything. Yeah. That's all? Yeah. $46.24. Okay, thank you. Thank you. So yun mga ka-angel, naka-order na tayo. So may 10 piraso kasi dito na manok na 25 lang. So magandang deal, dahil kung mahilig tayo sa manok, pasok na pasok po ito mga ka-angel. Bye. Oh yeah, debit. Thank you. Mabilis lang mga ka-angel, itap nyo lang. Try natin yung order natin. So yun mga ka-angel, ito pili na tayo, patuwi na tayo, pagkain tayong manok. So yun mga ka-angel, at dadagdagan ko yung information na yan dahil nag-appear lang kanina dun sa aking mga source na at binasa ko lang saglit at hindi ako hindi ko na-review kung ano yung information niya. But yun, para na tayong mga advisor ngayon mga ka-angel, huwag lang advisor ng pera kasi wala tayong pera. So advisor na lang ng trabaho, mga ganun mga ka-angel. So yun, alam nyo mga ka-angel, pag-usapan natin yung tax. So tax is a part talaga yan ng isang country. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-angel, batay sa aking pananaliksi, there are only 14 countries that has no tax, like income tax. But if you analyze mga ka-angel, those are the countries that has a small land area. Yung ibig sabihin, yung mga country na yun ay mostly ay maliliit lang na country, and maliliit lang yung population. So it means, to make it simple,
isang family na 11 ang anak at isang family na dalawa lang anak. No, how can you manage? Paano mo siya buhayin? So, in that case, pagka po hindi sapat yung source of yung pangangailangan mo ng pera, mahirapan kang tustusan yung isang family na maraming anak. So kailangan mo na maraming source of money, yung income or kung saan ka kukuha ng pera para pabuhay mo yung pamilya mo. The same thing sa small family na kung paano niya i-manage naman yung isang anak lang. So it means yung isang siguro source of income lang ng pera is okay na, sapat na, mabubuhay mo na. So usually po yung mga big countries, they have their taxes. So it means they have a big population. Yung mga walang tax, usually small population. So yun mga ka-angel. At ginawa ko lang para making clear. So ang isang country, kailangan talaga ng tax yan dahil doon sila kukuha ng budget, yung kumbaga source of parang income nila para maran nila yung government, para mapatakbo yung government. Kung walang pera, how can you run a government? So, ang pagkakaiba na lang po yan ay kung paano i-manage ng government, kung paano nila gastusin, kung paano nila i-implement, kung paano nila maibahagi sa mga tao sa country nila sa mga services. Kung kukurakutin, yun ang mahirap mga ka-angel. Kung makikita mo yun sa mga program, okay yan. So doon na ang pagkakaiba. Ngayon mga ka-angel, yung taxes, kalimbawa tayong foreign worker tayo, pupunta tayo sa isang country, ayaw natin ng tax, ang laki ng tax, ginugulangan tayo, mga ganon mga ka-angel, ng isip natin. Mga ka-angel, hindi tayo pwedeng pumunta sa isang country na pensyonado na tayo. It means kailangan natin mag-work, hard para ma-achieve natin yung mga pangarap natin sa buhay. Hindi pwede kasi yung iaasa na lang natin lahat sa government, nakukuyakoy lang tayo doon at magre-receive ng pera. So in that case po, kailangan natin mag-work hard mga ka-angel. Kasi pagka nag-work hard po tayo, may maganda po yung result in the future. So ako po sa sarili ko, nag-work hard ako mga ka-angel kasi may pangarap na tayo sa buhay. At nagiging happy ako ngayon dahil nag-work hard ako, binibigyan ko ng sarili ko, family, ng unwind, relax, travel, and then after that, work hard again. Find time to relax yourself, parang ganon. So, in that case po, kailangan natin mag-work, hindi po pwedeng kukuyakoy lang tayo. Hard working is the key para ma-achieve natin yung mga pangarap natin sa buhay. So, sa Canada po, may tax man, let's say, kung gaano man kalaki yan, ay at least meron tayong nakikita sa health system nila. Yung health system ang very important mga ka-angel. Tulad ng sinabi ko, lahat tayo sa ayaw natin ng hindi, darating ang panahon na magkakasakit tayo. At in that case, mauubos ang pera natin mga ka-angel kung ang isang country walang program sa free health, yung universal health care na tinatawag nila dito sa Canada. Yun ang very important. Sabi ko nga mga ka-angel, it doesn't make sense if you have a $5 million, pagka po nagkasakit ka ay malalang sakit ka, ubos kung wala pong free health system yung isang country. Unlike po kung may free health system, kahit pa kumbaga magkano ang pera mo, let's say $5 million, you save your $5 million kasi may free health, hindi ka na kumuha ng pera doon sa savings mo. Then your savings, you can use that one in business. So, one more thing na i-consider natin mga ka-angel sa isang country din, as an additional sa mga nabanggit ko ng mga benefits ng Canada, is yung pag-migrate, yung pagbubuklod-buklod or, sorry sa term ko, baka mali ako, yung parang pagsasama-samahin yung family. Sa Canada, they value the importance of a family. So, kaya nga meron silang program ngayon, yung parents
at saka grandparents na pwede mong dalhin dito sa Canada. Kasi alam nila na mahalaga ang family. Gusto nilang pagsama-samahin kayo lahat para happy ang life dito. Hindi tulad po sa ibang bansa na walang ganong program. Nagwo-work ka doon, let's say wala tang tax, okay, walang tax. But lagi po nating iisipin mga ka-angel, what's next? Anong sunod? Kumikita ka ng pera malaki, pero walang tax, sabihin natin. Pero at the end of the day, what's next? Anong future? So, kumikita ka nga, pero yun na nga, baka magkasakit ako ng malala, baka maubos lang yun. So, hindi ko man naman sinasabi na lahat ng ganun hindi success ba. Mayroon din successful na tao na pumunta lang sa isang country at nagnegosyo sila when they went back to the Philippines or to their countries. Pero, hindi natin alam yung future, yung kasiguraduhan kung anong mangyayari sa atin. So, tulad ng sinasabi ko, ito po ang maaaring aking sa opinion ko lang po. We will process. Kapag andito po kayo, try your best po naman permanent resident kayo at least. And then after that, when you got your permanent resident, try to apply for a Canadian citizen. Then after that, pagka mahal mo talaga ang Pilipinas, gusto mong magnegosyo para hindi maapektuhan yung taxes mo doon, kung gusto mong magnegosyo sa Pilipinas. Hindi tayo expertos about sa taxes sa Pilipinas, but baka sakaling kung magnegosyo ka sa Pilipinas ay itatax ka ng government sa Pilipinas dahil foreigner ka na. So in that case po, you can have your Canadian citizenship, and then after that you can apply for a dual citizenship to para ma-retain mo ulit yung pagiging Pilipino mo. In that case po, kung gusto mong magnegosyo sa Pilipinas, then baka hindi ka mataksan. Mga ganong style ba, mga diskarte. So yun, yung program na makukuha mo ang family mo sa Canada, yun ang very important din. Kasi ay hirap din kung mawalay ka sa Pilipinas, ay mga pamilya mo sa Pilipinas, nagtatrabaho ka dito. Kaya nga po, gawan nyo lahat ng paraan. Kung nandito po kayo, try your best na ma-PR kayo, ma-permanent resident. You can, kung mahirap sa Alberta, Northern Territories, yung mga North Territories, yung mga Northwest Territory, Yukon, Nunavut, yung mga smaller provinces, they are in need of yung mga tao. Mas madali po yung mag-process nila doon kasi kailangan nila ng tao. So like po kasi sa Alberta, sa British Columbia, sa Quebec and Ontario, they have a bigger population. Yung apat na province na yan, yung mga top 4 talaga na province, yung Alberta, British Columbia, Quebec and Ontario. So check nyo po yan, pag-aralan nyo yung ibang provinces at na smaller population, kasi po kailangan nila ng tao para sa labor force nila. Kaya yung mga process I can say na mas mabilis yung sa mga provinces na smaller. And one more thing na idadagdag ko mga Angel, tulad nga yung sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, yung health, universal health, yun ang lagi nating i-consider kasi lahat po tayo nagkakasakit, maubos ang pera natin. And pangalawa, yung chikiting natin, yung education mga Angel, na meron pa one thing hindi ko nakalimutan kong banggitin is when tayo po, may tinatawag po sila ditong yung RR o RESP, yun yung education na kumbaga kukuha ka ng RESP para sa education ng anak mo, halimbawa 100, then the government will also give you an additional money para sa education savings plan mo, education savings plan ng anak mo. So let's say 100, the government will give you something or additional, or kung 100 or 5 yung sa kung magkano ang idadagdag nila. So let's say example na lang po, 100, the government will give you an extra money. Let's say 200, magiging 200 na siya. So in that case po, nadagdagan yung savings plan, educational plan ng anak mo, hanggang mag 18 years old na siya, pwede po niyang magamit yan
para po sa pag-aaral niya sa college. Plus, he can also apply for a student loan pag is not enough yung education, yung kinuha mong RESP ng anak mo. Kaya po, advice ko, yung may mga anak na kababayan natin, kuhanan nyo na po agad yung mga anak natin ng RESP para mas maganda kung maaga pa lang at para maipon hanggang 18 yan. Doon na po tayo kukuha doon sa child benefits, mga ka-angel, na nakukuha natin sa government. Doon na tayo kukuha ng panghulog sa mga anak natin. Para at least, hindi galing sa bulsa natin, galing sa government pa rin yung pinagkukuhanan natin ng RESP. So, in that case, as in wala tayong kinuha para sa bulsa natin. So, kuhanan natin para maipon yan hanggang sa mag 18 years old, ay makakaipon po tayo ng malaking amount of money para po sa mga education ng mga anak natin. Para, kung halimbawa mangutang sila sa government in the future, kunti na lang po yung utangin nila. At least, masabi ng anak natin na, ang galing ni daddy, ang galing ni mommy. The best, kasi pinaglaanan nila ako ng ganito ng educational plan na it really helped me para sa education ko sa college. So, kahit yun yung mga ipapamana natin sa mga anak natin ay matutuwa na, I'm sure yung mga chikiting natin pagka dating ng panahon na mag-aaral sila sa college. Yun, RESP mga ka-angel, you can do that through you can get that one in the bank or other financial institution kung saan po yung magandang deal. RESP, check nyo po yan, marami po yan dito sa Canada. And yun po yung kukonsider yung pension, yung isang country yung pension pagka-retire natin mga ka-angel, o yung may makukuha tayo from the government. So automatic po sa Canada meron old age pension at saka yung Canada pension plan, matik dalawa yan. Plus meron pa silang tinatawag na additional pension. It depends po sa status ng buhay ninyo noong kayo ay nag-work. Kung low income po kayo, meron pa silang tinatawag na guaranteed something, guaranteed, nakalimutan ko exact pangalan niya. Kasi meron akong friend, 3 tinatanggap niya, may guaranteed pa siya. Old age pension, Canada pension plan, and yung tinatawag ng guaranteed na pension. So 3 tinatanggap niya, plus meron din siyang mga RRSP, yun yung retirement savings plan mo na kinuha mo nung nag-work ka din. So meron pa siyang TFSA. So marami siyang mga kumbaga nakukuha ngayon. But like I said mga ka-angel, siya, malakas pa siya. 60 years old na siya, mahigit mga ka-angel, pero malakas siya, naboboard daw siya sa buhay, kaya nag-work siya ulit. Kasi kumbaga gusto niyang for fun lang ba, part-time, ganyan. So naboboard daw siya. So it's up to you mga ka-angel, kahit retire na kayo, makakapag-work po kayo dito. At saka yung discrimination, sinasabi ko, discrimination. Sa Canada po, bawal ang discrimination. Kahit sino gusto magtrabaho, mag-work. Kung may disability tayo, mag-work pa rin yan. Binibigyan na lahat ng chances yan. Yun, very important na i-consider natin yan. Kaya kung isa lang po masabi ko mga ka-angel, kung di tayo masaya sa Canada, you are free to go home or umalis sa Canada. But ito ang sasabi ko, yung chances, yung opportunity na nandito po tayo ay maaaring na mismo na yung pagkakataon na maaaring ma-change ang buhay mo. So yun mga ka-angel, ito mga ka-angel ay hindi ko sinasabing yung mga sinasabi gawin nyo, but nagbibigay lang ako ng sharing of opinion. At ito yung nangyayari sa akin ngayon mga ka-angel. Happy ako sa Canada ngayon. Nag-abroad po ako ng ibang bansa bago Canada, pero nirapan akong abutin ng mga pangarap. Dito ko lang sa Canada naabot ang mga pangarap ko dahil sa pagiging hard worker natin. Hindi natin madiskarte sa buhay mga ka-angel. Madiskarte at positive thinker po ako. Pagka wala po lahat yun, wala po tayo ngayon na magkatrabaho tayo, travel, yan. So ganun mga ka-angel, nagbibigay lang po ako ng inspirasyon sa inyo at mga idea, lalo po sa mga kababayan natin na nadi-disappoint o nalulungkot ngayon dito sa Canada. Sabi ko sa inyo mga ka-angel, maging open-minded po tayo, huwag nating i-judge agad yung Canada. Tax is part of a country para ma-run yung government. Kung wala kang nakukuha na mga benefits from the government, then it means pangit yung country na kung saan ka naka-stay. So hindi ko sinasabing maganda yung Canada, but it still
one of the best country in the world. It has the best quality of life right now. So yun mga ka-angel, ang vlog natin ngayon, at hinahaluan natin ng ganitong mga vlog na sharing opinions para makapagbigay tayo ng mga inspirasyon at mga tulong at para maniwaga ng mga kapwa natin. Hindi ko sinasabing gawin nyo po yung aking binabahagi, but ito po yung reality. So salamat po sa panonood mga ka-angel, at thank you for yung mga nag-subscribe. Thank you sa panonood. Ingat po kayo lagi. Stay safe. Always pray to God. Don't forget. Pasalamat tayo lagi sa Panginoon. Siya ang nag-guide sa atin. At always think positive. May negative, maraming problema, kailangan mangibabaw pa rin ang positive. Okay mga ka-angel? Hanggang sa susunod na video natin. Ingat po kayo lagi. Ito po ang yung lingkod, yung Katropat Kalakwatsa, Kuya JJ. May God bless you always. Hanggang sa muli.